Hi guys! Welcome to my mini vlog with my nanay. Check-up day ni nanay, ayan si ate, yung kuya ko, tsaka si nanay. Ngayon, sabi ni Doc, okay naman daw yung peg niya. At pinaalam na rin namin na kumakain na siya ng kanin, yung blender, naka-blender na lang siya. At ayan yung ate ko, umaaura pa. Then, ayun po, okay naman daw siya, more prutas, sabi ni Doc. Then, tinuruan kami kung paano siya linisin. Ayun, pagkatapos sa Good Sam, punta po kami ng premiere. Ayan, yung ate ko. Nako, napakapakipot naman ng kuya ko. Ayan, papunta po kami ng premiere. Then, papacheck up po namin yung kanyang trach. Yun po kasi yung ooperahan na para malaman ni Doc na kaya ni nanay huminga sa sarili niya. Yung tinatakpan po yung kanyang nasa leeg. Yun yung parang pinaka-goal namin na maalis yung nasa lalamunan niya. Kasi alam namin na naiirita na si nanay, gusto niya nang maalis. Lagi niya kasing tinuturo yan eh. Ayun, tinawag ako ni Doc, pinapunta ako sa loob, kinausap niya ako about kay nanay. Then marami siyang ibinigay sa akin na request para ipa-laboratory kay nanay. Okay naman si nanay, then hanggang ngayon is working pa rin naman po hanggang 24 hours. Nagta 24 hours na rin yung kanyang trach. Ayan, eto naman ay aalis na kami. Na-check up na siya ni Doc. Tinignan na rin siya ni Doc. Bago kasi siya tingnan, kinausap niya muna ako. Then lumabas si Doc para i-check si nanay. Ayan, pauwi na kami. Super bilis lang. Nagtagal lang kami sa pag-antay sa doktor. Syempre, ganun talaga. Kasama naman talaga yun sa pagpapacheck up. Pero saglit lang naman dyan. Ayun, narinig naman ni Doc, pero si nanay talaga trauma sa doktor. Pag nakakakita siya ng doktor, natotrauma siya. Kasi nga, makikita mo na umiiyak siya, tas kinakabahan kasi baka siguro kung ano naman daw siguro yung gagawin sa kanya. 'Di ba nga, naoperahan siya sa ulo, sa kanyang utak. Naputukan siya ng ugat, bleeding yung kanyang utak nun. Kaya siguro sobrang takot niya sa doktor. Baka iniisip niya na ano na may gagawin sa akin ng mga to, kang ganon. Pero pag kinakausap siya ng doktor, ayun, nung papalapit pa lang si Doc, kinakabahan na siya na umiiyak. Yun yung style niya. Tapos, nasundo na rin kami ng ambulance kasi nasa labas lang naman sila, nasa parking lang naman sila. Anytime, pag tinawagan mo sila, andyan lang sila. Kaya, sobrang thank you talaga sa ambulance ng Bungabon. On call talaga sila. Sobrang assist nila, may katuwang kami. Kahit dalawa lang kami ni ate, may kasama kami. Ngayon, kasama namin yung kuya ko. Ayan, kasama namin pina-check up si nanay. Then, uuwi na kami. Hanggang sa okay naman si nanay. Sabi ng doktor, maraming ipapalab si nanay sa dugo. Sa linggo namin ipapalaboratory si nanay. So, pag lumabas yung result, ipapabasa ko kay Doc. Kahit ako na lang, tinanong ko si Doc, kahit ako na lang po ba ang magbalik sa inyo para mabasa yung result? Then, pag sa akin yun na rin po ipapaliwanag yung mga dapat gawin. Si nanay, sinabi ni Doc na fasting siya. Pagpapastingin siya ng 8 to 9 hours. Kasi baka pagpastingin pa siya doon pagdating namin. Ayun, pauwi na kami. Ang sabi rin ng doktor na sana may schedule na si nanay. Sana kayanin ni nanay. Kasi alam ko na madami ng operasyon na ginawa kay nanay na kaya niya, kaya kakayanin niya din to. Ayan, nasa Bungabon na kami. Then, biyahe lang kami. Sobrang layo kasi ng Cabanatuan to Bungabon talaga. As in, lalo na pagpapasok ako, inaabot ako ng 2 oras at kalahati sa biyahe. Sa sobra minsan sa traffic. Doon talaga nagiging sanhi ng pagka-late ko. Sa traffic talaga. Nagiging 2 oras at kalahati, diba? Yung bahay namin napakalayo pa sa bayan. Kaya ayun, ayan, andyan na, nakaabang na ang kanyang sweetheart. Sa tuwing talagang darating kami, andyan agad yan, nakaabang para pagbuksan kami ng gate at pagbuksan ng kanyang minamahal na asawa. Ayan, lagi ko na lang binibiro si tatay na ganon, sweetheart,
Sweetheart, sweetheart. Totoo naman kasi, iba talaga magmahal ang aking itay sa kanyang asawa. Kaya sobrang swerte talaga namin, lalo na kaming mga anak niya. Kasi iba talaga yung pagmamahal ng isang magulang sa mga anak. At iba din yung pagmamahal ng isang asawa sa kanyang kabiyak. Ayun po, nakangiti lang yan. Kaya sabi ko nga sa problemang ito, hindi tayo padadaig. Thank you so much po sa rescuer ng taga Bungabon. Maraming salamat sa pag-guide sa amin, sa pagtulong. Thank you po!